Genesis chapter 4 verses 5 to 7, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. Furthermore, the Lord said to him, now put your hand in your bosom. And he put his hand in his bosom. And when he took it out, behold, his hands were pursed like snow. And he said, put your hand in your bosom again. So he put his hand in his bosom again, and drew it out of his bosom. And behold, it was restored like his other flesh. Mapagpalang araw po sa ating lahat. At ito po ang aking devotion sa araw na ito. Sa Exodus chapter 4 verse 5 to 7. Sabi po dito, perform this sign the Lord told him, then they will believe that the Lord, the God of their ancestor, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, really has appeared to you. Then the Lord said to Moses, now put your hand inside your cloak. So Moses put his hand inside his cloak, and when he took it out again, his hand was white as snow with a silver skin disease. Now put your hand back into your cloak. The Lord said, so Moses put his hand back, and when he took it out again, it was as healthy as the rest of his body. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 4 verses 8 to 11. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na yon ay magiging dugo. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat-mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayoy pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 4 verse 12 to 15. Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Yahweh, maaari po bang iba na lang ang iyong suguin? Sagot ni Moises. Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang libitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita niyo. Kakausapin mo at sabihin ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 4 verse 16 to 19 po yung napunta sa akin. So basahin po natin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na nagsabi naman sa kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. Bumalik si Moises sa Ehipto. Umuwi si Moises upang magpaalam sa biyanan niyang si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako at sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, magbalik ka sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ng mga taong ibig pumatay sa iyo. Amen po. Mapagpalang araw sa inyong mga kapatid. Pagpalain ng bawat isa, ang mabasahin ko naman sa aking reading Bible devotion dito sa Exodus chapter 4 verse
20 to 23. Ang sabi po dito, so Moses took his wife and sons, put them on a donkey, and started back to Egypt. And he took the staff of God in his hand. The Lord said to Moses, when you return to Egypt, see that you perform before Pharaoh all the wonders I have given you the power to do. But I will harden his heart so that he will not let the people go. Then say to Pharaoh, this is what the Lord says, Israel is my firstborn son, and I told you, let my son go, so he may worship me. But you refused to let him go, so I will kill your firstborn son. Amen po. Shalom everyone. God bless po. Exodus 4:24 to 27. Nang naglalakbay na sina Moises at ang kanyang pamilya, na nagpahinga sila sa isang bahay-pahingahan, pinuntahan ng Panginoon si Moises at pinagtangkaang patayin. Pero kumuha si Zipporah ng matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. At ang nakuha niyang balat ay idinikit niya sa paa ni Moises. At sinabi ni Zipporah, ikaw ang dugoang asawa ko. Ang ibig sabihin ni Zipporah ay may kaugnayan sa pagtutuli. Kaya hindi pinatay ng Panginoon si Moises. Samantala, sinabi ng Panginoon kay Aaron, lumakad ka at salubungin si Moises sa disyerto. Kaya sinalubong niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan bilang pagbati ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Book of Exodus chapter 4 verse 28 to 30. Sinabi ni Moses kay Aaron, ang lahat ng inuutos ng Panginoon ay nasabihin niya at ang lahat ng himalang inuutos ng Panginoon na gawin niya. Kaya lumakad ang dalawa at tinipon ang lahat ng tagapanghala sa Israel. Sinabi sa kanila ni Aaron at lahat ng sinabi ng Panginoon kay Moises, at ginawa ni Moises ang mga himala sa harap ng mga tao. Amen. Good evening po. Exodus 4:31. At sumampalataya at bayan at nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak Israel, at nakita niya ang kanilang kadalamhatian, ay kanyang iniyoko ang kanyang mga ulo at sumamba. Amen po.